Di ba ito yun na yung sinabi ko sa inyo nakaraan na mag-ready tayo kasi ang bahay pagamutan magtitik sa amin, bigla na lang nagme-message, papatawag, kaya sinabihan ko na kayo na maghanda tayo. Pwede ka ba ngayon? Paano yung mga alaga ko na yung Daddy Frankie? Walang magpapastol. Mag-ayos-ayos ka na po, parang awa nyo na para matuloy-tuloy makita natin si Kuya Oliver. Okay lang ba po? Okay lang po ba na isama namin si Nanay Ansing ngayon? Hindi po ako pwede, sir. Masama talaga ang pakiramdam ko. Next time na lang po. Next time na lang po. Nasabi ko na po yung pakay natin. Hindi daw sila po pwede ngayon dahil nagkataon na may sakit si Nanay. Sir, sana po pag tumuloy siya, pwede po bang makahingi ng konting tulong para mapagawa po yung bahay? Ano po? Hindi pong makahingi ng tulong sa inyo para mapagawa po yung bahay. Pag inuwi namin siya dito, hingi ng tulong, pampagawa ng bahay. Opo. Kahit kwarto lang po. Yun mga kababayan, mga kabarangay, after po ng 4 na buwan nating paghihintay, finally, sana po yung paglabas ni Kuya Oliver na ito ay simula na ng pagbabago ng kanyang buhay. Bagamat hindi ko pa alam kung ano ang totally na kalagayan niya ngayon, pero masaya po ang inyong lingkod na makatanggap ng mensahe galing sa bahay pagamutan na ang ating beneficiary ay makakalaya na. So ibig sabihin, ipapaubaya na si Kuya Oliver sa kanyang pamilya. Kaya naman, itong team ngayon ay tutulak patungong Maynila. Mga kababayan, ipag-pray natin na sana ito na yung pagbabago ng buhay ni Kuya Oliver. Ang tanong mga kababayan, kanino kaya natin siya ididiretso? Baging ako, hindi ko pa rin alam at hindi ko rin masasagot hanggat hindi natin nakakausap si Nanay Ansing at ang kanyang mga kapatid. At isa pa, hanggat hindi natin nakikita mismo ang sitwasyon, kalagayan ni Kuya Oliver. Kaya isa lang ang aking masasabi mga kababayan, mag-pray po tayo. At subaybayan natin kung ano nga ba ang mangyayari. Ano nga ba ang magiging desisyon ng mga kapatid? Dahil si Daddy Frankie, ang aking mission lang dito, matulungan ang kanilang kapatid na nalugmok sa hindi magandang sitwasyon. Mga kababayan, samahan niyo po kami at pupunta muna tayo, dadaanan natin si Nanay Ansing, Kuya JJ. Dahil tinatawagan ko sila kagabi, hindi po sinasagot yung tawag ko. Yun ang hindi ko alam kung ano ang dahilan. Baka naman busy sila. Pero sana, mga kababayan, pagdating namin doon, ay sasama sila dahil sila po talaga ang kailangan para mag-claim ng kanilang pamilya. Maraming salamat. Abanti tayo mga kababayan. Let's go! God bless. So yun mga kababayan, mga kabarangay, after po ng 2 oras na biyahe, andito na po tayo sa bahay ni Nanay Ansing. Sinundo na natin pati si Kuya JJ kasi hindi sila sumasagot sa tawag natin. Dahil nga po ay susunduin na natin si Kuya Oliver. Sana sumama sila, no? Mga kababayan, sana walang maraming kay Nanay Ansing. Sana mapasama natin. Tara mga kababayan, samahan niyo po. Kaya JJ, ay asan tatay mo? Nagpunta po atang bukid. Sa bukid? Kailan kaya balik? Hindi ko lang po alam. Pwedeng matawagan mo. Wala po yung cellphone niya nagcha-charge. Wala siyang dalang cellphone. Kasi tumatawag kami sa kay Nanay Ansing kagabi. Opo.
susunduin na namin si Kuya Oliver. Teka lang po. Tanong ko lang. Nasa bukid daw mga kababayan. Ano kaya to? Nasa bukid. May trabaho daw si Kuya JJ. Hindi kasi pwede mga kababayan na kami lang ang pupunta. Kailangan kasama si Kuya JJ tsaka si Kuya Ansing. Either sa kanilang dalawa, okay naman. Pero mas mainam, mas maganda, dalawa sila para makita or maramdaman ni Kuya Oliver yung suporta at pagmamahal ng pamilya, mga kapatid. Tumatawag ako, hindi kayo sumasagot. Anong problema? May problema ako. May problema tayo. Ano yun? Ibaba mo muna yung itak mo, hindi ako lalaban. Ano yun, Daddy Frankie? Tungkol kay Kuya Oliver. Kailangan tay, tumawag ang doktor, kailangan magbabantay ka doon. Kaya iahatid ka namin doon tapos magbabantay ka doon. Pwede ka ba namin isama? Paano yung mga alaga ko kaya? Alin? Yung mga alaga ko kaya, Daddy Frankie? May Kaya- alaga kasi ako eh. Ha? May alaga naman akong pinapastol. May pinapastol ka. Meron. Paano kaya to eh? Kailangan namin isama ikaw. Kailangan makasama. O kaya si Nanay Ansing. Baka siya naman may nararamdaman. Ha? May nararamdaman yata. Yung Sino? kapatid Kasi sa Ansing. Ikaw may inaalaga ang pinapastol. Tapos si Nanay Ansing may nararamdaman. Anong nararamdaman niya? Yung katawan na yata sir. Yung na yata. Anong nararamdaman niya, oy? Sabi naman ng anak niya. Paano kaya ito? Kailangan kasing isama ko kayo o makasama ka Dalawa para kami nagbarangay. hanggat maaari sana. Para makita nyo rin kalagayan ni Kuya Oliver. Hindi naman pagka kita lang balik na agad. Pag ganon. Hindi naman pwede na ganon. Hindi pwede tayo. Kailangan makasama kayo. Sabi ng doktor kasi, babantayan nyo doon. Pwede ka ba? Paano na yata? Hindi ganon. Hmm? Paano na yung mga alaga ko na Daddy Frankie? Walang magpapastol. Hayaan mo lang muna yung alaga mo, tay. Ilan ba yung alaga mo? Kung Daddy Frankie, 3 baka, 1 kalabaw. 4 din ang pinapastolan ko. Kahit tay. Kahit mga 2 araw lang. Kasi naman sumama si kapatid ko kaya Hindi, kakausapin ko rin siya pagkatapos natin mag-usap. Ano sa palagay mo? ngayon na Daddy. Opo, ngayon. 'Di ba ito yun na yung sinabi ko sa inyo nakaraan na mag-ready tayo kasi ang bahay pagamutan magtitik sa amin, hindi yan nagbibigay ng schedule, kumbaga bigla na lang nagme-message, papatawag, kaya sinabihan ko na kayo na maghanda tayo. Pwede ka ba ngayon? Ano kayang gagawin pagka ngayon naman pala. Opo, ngayon na. 'Di ba yun yung sinabi ko nakaraan na maghanda tayo kasi any moment magte-text na sila. Kasi nararamdaman ko base sa usapan kasi namin, yun sinasabi nila, nagiging okay, although hindi naman natin alam pa talaga yung totoo kasi sila ang nanggagamot at hindi nila ipapakita sa Matagal amin. naman yung Daddy Frankie, yung 3 araw, 1 araw sa lang sana. Ha? 1 araw. Kahit 2 araw lang, Kuya JJ. Balikan sa lang sana. Kuya JJ, hindi kaya yung balikan.
Para lang para lang kay Kuya Oliver, para sa kapatid ninyo. Pag-isipan mo, Kuya JJ, kausapin ko muna si Ate Ansing din. Diyan ka lang, babalikan kita. Huwag ka nang aalis Oo, Dad. Pero hanggat maaari, makaalis talaga tayo ngayon. Ha? Yung mga kababayan, mga kabarangay, kung natatandaan niyo po yung usapan namin nung unang pinuntahan ko sila dito, yung in-update ko kayo, sinabi ko po na mag-ready na po sila dahil any moment ay pwede tayong tawagin kako. Ang problema ni Tatay JJ, 3 daw yung baka, tapos may 1 kalabaw. Hindi niya pwedeng iwanan. Pero ito kasi minsan lang naman para makita yung sitwasyon ni Kuya JJ, ni Kuya Oliver, at nang malaman kung ano ang gagawin namin about kay Kuya Oliver. No? Pero sige tayo, babalikan kita. Pero mas maganda, mag-ayos-ayos ka na po. Parang awa nyo na para matuloy-tuloy makita natin si Kuya Oliver. Okay? Takal naman yung kwan kasi Daddy Frank, yung 3 araw. 2 araw. 2 araw. Hindi kaya yung 2 araw? Kakayanin Daddy Frank. Pagka kung doon, iwanan nyo na kami Daddy Frank. Pagka dumating tayo sa Manila, iwanan nyo na kami. Balik din kayo. Opo. Uwi na kayo. Opo. Tapos, Babalikan ko na lang kayo. Pwede ba yon, Kuya JJ? anong araw naman babalik? Kuya JJ, hindi ko pa alam kung anong araw. Basta importante, kailangan tayo makarating ngayon doon. Pero huwag kang mag-alala, hindi namin kayo pababayaan. Lahat ng gagastusin, sasagutin po ni Daddy Frankie, pati pagkain ninyo. Wala kayong gagastusin. Ako pong bahala lahat. Magtiwala lang kayo sa akin. Ha? Pag-isipan mo, ayusin mo yung gamit mo, babalikan kita. Kakausapin ko rin si Nanay Ansing. Bakit siya nagkasakit agad? Nung nagpunta kayo sa bayan, lakas-lakas pa niya. Tapos ngayon may sakit na? Ano sakit niya? Ay, hindi ko pa nakita ng Daddy Frank. Nandun na yata sa bahay nila. Nandun sa bahay, pupuntahan ko, babalikan kita dyan, ha? Sige, sarang mga kababayan. Kausapin natin si Nanay Ansing. Kasi gaya na sinabi ko, tinatawagan ko yung kagabi, hindi ko makakonek kasi dinide na yung tawag natin. Sana makausap natin. Pero sabi ni tatay, may sakit na daw. Si Nanay Ansing. Biglang nagkasakit. Hindi naman siguro grabe, ano lang siguro Daddy Frank. So puntahan ko, ha? Yan ka lang, tay. Sige. Tara mga kababayan. Hello. Hello po. Hello, sir. Nandiyan si Nanay Ansing? Ha? Dali po, dali at kay disin ko yung saglit. Kayo po yung asawa ni Ana, magandang umaga po. Pangalan nyo, tay? Ha? Louis Corpus. Lowy Corpus. Kumusta po? Okay, ayos naman po. Ayos lang. Pumunta kami dito para imbitahan sana si Nanay Ansing. Isama sana namin sa Pasok po kayo. Manila. Pasok po kayo. Pwede ako pumasok? Sige. Dito lang. Naglalagay po sir eh. May trabaho nga sana kanina na magtatanim ng ano eh. Magtatanim sana ako ng kamote kanina eh. Hindi ko naman siya maiiwan kasi ilalagnat nga po eh. Nilalagnat siya? Kailan po nagsimula ng lagnat niya? Kahapon po. Kahapon. Paano kaya to? Kasi Si ta? Juan po. Ha? Si bayaw ko po, si DJ. May alaga daw siyang May alaga daw siya Kalabaw.
Kalabaw na isa, tsaka 3 baka. Hindi, ayos lang naman yun. Pagkakuan, yung kalabaw, nakatali naman yun eh. Pakainin lang naman yun, okay na eh. Opo. Dali lang po at gigising. Pero ang gusto ko kasi sana mangyari, yun, dadalhin sana namin si Nanay Ansing tsaka si Tatay kasi tumawag ang doktor. Kailangan ng makita ng mga kapatid. Magbantay daw po yung kapatid. Pwede kaya yon sama namin si Nanay Ansing? Nagtatrabaho po ako sa bukid kasi nagtatarip po kami ng wala na po kaming income pag dito. Wala nang income pag isama na. Para gastos po Siyempre, Hindi po tay, pag sinama namin si Nanay Ansing ngayon, lahat ng gastos niya, sagot namin, wala po kayong ang gagastusin. ibig ko pong sabihin, yung pang araw-araw po. Yung pang araw-araw nyo dito. Kami lang po hindi ako magtrabaho yun lang pong kinikita namin ay inaano namin sa hindi naman siguro pwedeng salitan sila. Hindi, ang sabi ng doktor po kasi kailangan dalawa po. Okay lang, sige lang. Kasi hindi rin kami magtatagal. Gusto ko lang iparating sa inyo kay Nanay Ansing. Gusto ko lang din siyang kayo makausap. At least, siyempre, kayo rin father de pamilya. Kaya, sakto rin na nakausap ko kayo. Kasi alam ko naman na nakailang balik na ako rito. Hindi ko kayo nakausap. Kaya salamat at nakuha ko rin yung opinion ninyo. Okay lang ba po? Okay lang po ba na isama namin si Nanay Ansing ngayon? Ano ba nararamdaman niya? Pag-usapan namin, sir, pagka ganun na. Pag-uusapan niyo muna. Opo, sir. Nakahiga po ba si Nanay Ansing? Ang dali lang po talin O sige na, tay. Yun mga kababayan, mga kabarangay, medyo problema kasi may sakit daw si Nanay Ansing. Pag-usapan daw muna nila mag-asawa. Namamahaos kasi. Ha? Namamahaos kay tonsilata saka nakahiga May tonsil siya, tsaka nakahiga. Kaya hindi na po kanina tumuloy sa at pinagtamnan ko ng kamuti kasi hindi ko maiiwan yung mga bata kasi walang mag-asikaso sa kanila. Paano kaya? Tutay, kung pwede lang na kami ang Ang ibig nyo sabihin, sir, Tay, kung pwede lang kasi na ako ang magki-claim, okay lang. Kaya lang, ang pinaka-importanting a-attend doon talaga, yung kamag-anak, mga kapatid. Kasi kami nasa likuran lang kami. Ang trabaho ko lang po, mag-assist, umalalay, sasakyan, mga gastusin. Yun lang. Pero ang nakikipag-ugnayan na pag-usap talaga, pipirma, mga kapatid. Kaya, kailangan ngayon po sana. sana tumawag po. Ano po? Makatinamin. Makatinamin, ka na Kausapin ka lang namin, Nanay Ansing. Hindi niya kayang bumangon? Hindi sir, kasi kanina, kapacheck up ko sana, kaso mamaya muna, itulog ko muna, sabi niya. Kapacheck up ko sana sa Rebilla. Oh? Kapacheck up ko sana sa Rebilla, sir. Ano po ba nangyari sa kanya, tay? Kung nga sir, nilalagnat tapos tonsil pa ata. Nanay Ansing, pwede ba kitang makausap? Po? Papasok na lang po kayo dun, sir. Okay lang pumasok? Sige, kaso lang maano dun kasi may mix pa ata. Ayoko nahihiya ako, sir. Ba't ka nahihiya? Next time na lang po. Hindi pa kasi nakaano, sir. Hindi pa kasi... Kahit sa bintana lang, Nanay Ansing. Silip ako. Yan, bakit nga minan? Ay na, kasla ka lang. Ano po, Nanay Ansing? Tama pong pakiramdam ko. Bakit di kami ninipe lang? Tayo ka ng tungan na kalabas. Hindi nga po ako. Kapapin mo nila. Hindi po ako. Ano nangyari, Nanay Ansing? Hindi po ako pwede, sir. Baka may paramdam. Kasi Nanay Ansing, ganito po yun. Nag-message kagabi ang bahay pagamutan. Sinabi nila na pasyalan natin si Kuya Oliver.
Kuhain natin siya ngayon. Pwede ka ba naming isama? Hindi po ako pwede, sir. Masama talaga ang pakiramdam ko. Next time na lang po. Ah, Next time na lang po. minsan lang kasi mag-message ang mga doktor at hindi natin pwedeng ipagpaliban kasi alam nyo po sa bahay pagamutan, napakarami po nilang pasyente. So pag sinabi nilang kailangan, ito na po yung sinabi ko nakaraan yung unang punta ko dito. Oo nga po, hindi ko na po alam na ngayon na po. Oh, Pero inaasahan ko po yung sinabi nyo na pupunta tayo. Pero hindi ko po alam na ngayon na hindi. Gusto ko nga pong magpa-doktor. Magpa-confine yung nararamdaman ko po ngayon. Hindi po ako okay talaga. Kailan nagsimula yan natin, Sing? Kahapon po. Hindi ka nagpa-check up kahapon agad. Hindi nga po ako nakatulog kagabi sa pag-ubo-ubo ko na. Ah? Nahirapan po akong huminga. Nahirapan kang huminga. Hindi dapat nagpa-check up ka na kahapon. Hindi po ako nakatulog kagabi kaya natulog ko muna kapo ko. Sabi naman ni Kuya JJ, hindi niya maiwan yung alaga niya. Ako po sana gusto ko po pero yung katawan ko po sir. Hindi po ako nagdadahilan. Masama po talaga ang pakiramdam ko. Hindi rin po ako makapagsalita. Masakit po yung lalamunan ko. Kahit ano lang, Nay, kahit na ngayon, tapos bukas balik agad tayo, hindi po talaga kaya. Hindi po, hindi. Kahit balikan po tayo, Hindi po pwede sir. hindi kaya talaga. Opo, next time na lang po. Gusto ko po talaga sana. Kaso, yung po katawan ko, gusto ko pong magpa-doktor. Ano yan, Nay Ansing, inubo ka o ano? Di po ako makahinga. Ah? Di po ako makahinga tapos ubo. Halo-halo po. Hindi ka makahinga at saka ubo. Opo. Masakit din po yung ulo ko sa katawan. Kaya nga po Tingin sir, bukas na lang. Bukas na lang po kasi ipapacheck up ko ngayon. Baka lalakas siya. Ano po? Ipapacheck up ko ngayon mamaya. Papacheck up nyo si Nanay Ansing ngayon, tapos bukas, hindi ko masasagot yung bukas, sir, kasi gaya ng sinabi ko, yung mga doktor, kung gaano tayo ka-busy, mas busy po sila kasi napakarami nilang ginagamot. Kaya napaka-importante talaga na kamag-anak. Hindi ko pa pinapacheck up sir kasi inaano ko muna yung tulog niya para lumakas kakaw. Nakaway pa-check up mamaya. Kaso, Maging masarap ang tulog niya, tay, kung nakainom na ng gamot, may check up na. Kasi kahit higa dyan, kung may sakit talaga, hindi makakatulog na maayos. So pag napa-check up, hindi nakainom ng gamot, and then matulog. Yun, makakatulog na maayos. yun nga po. Baka hindi Ikaw na lang kaya, sir, pwede ka naman siguro. malaga sir. Ha? Marami akong alaga. 4 na baka. Ay 5. 5 baka yung alaga nyo po. Sir. Yung pahalaga lang yun. Nakikipag-alaga lang ako sa mga kapatid, ganyan. Pero importante talaga mga kababayan, di pwedeng si bayaw lang. Kailangan talaga kapatid. Naintindihan kita, sir. Pasensya na po, ano? Pasensya na po. Kausapin ko lang si Nanay Ansing. Ano ka mo, Nanay Ansing? Alaga lang po yun, sir. Hindi po sa amin yun. Baka akala po ng tao sa amin yun. Oh? Yung baka po, baka akala po ng tao sa amin yun. Oh. Paalaga lang po. Ay, paalaga lang sa inyo yung 5. Opo. 5 baka at saka? Walang kalabaw. May nainom ka na ba ng gamot, Nay? Inom kang gamot. Ng Biogesic. Biogesic. Opo. Masama po talaga. Kumain ka na po. Kailangan kumain ng maraming kanin. Opo. Higop ng sabaw para lumakas. Sir, nahihiya ako sa inyo kasi kayo pa po ang nag-e-effort na pumunta dito. Opo. Pero talagang hindi po ako. Kasi Nay, kagabi nagme-message po ako sa inyo. Tumatawag po ako. Hindi ako makakunik. Parang nadi-deny po yung tawag ko. Kaya yun, nagpunta na lang ako dito kasi yun nga po, nagsabi na po ang doktor na kukunin na si Kuya Oliver. Iuwi na po.
titignan po natin na iuwi na. Pero titignan po natin kung ano talaga ang kalagayan niya. Pero kung ako po gusto ko po, kasi hindi po kaya ng katawan ko. Ano po? Hindi po kaya ng katawan ko. Kahit sa sasakyan ka lang, Nay? Hindi nga po ako upo, gusto ko po nakahiga. Sorry po sir, pasensya na po kayo. Okay. Kayo po yung nag-e-effort na isama kami. Kung ako po, gusto ko... Nabasa niyo yung text ko kagabi, Nay? Hindi pa po. Hindi pa. Ito mga kababayan, nanay na mismo ang nagsasabi. Kasi gaya na aking sinabi, nag-message kagabi, tumatawag po ako at nasabi ko na po yung pakay natin. Hindi daw sila po pwede ngayon dahil nagkataon na may sakit si nanay. So, balikan ko po si Kuya JJ, mapipilitan tayo na puwersahin si Kuya JJ. Tay, kung sakasakaling pilitin kong kausapin si Kuya JJ, sabihin ko na ikaw na lang muna magpakain ng baka habang wala siya, okay lang po ba yon? Okay naman po yung kalabaw niya, hindi naman po Magkalapit lang naman pala ano ko na lang po. Pero yung mga baka niya, hindi ko po alam nasan ba yun. Ilan ba baka ni Kuya JJ? Paalaga rin din siya. Paalaga din. Gusto mo tayo yung kalabaw ni Kuya JJ, tawag ako ng buyer para wala na problema? Ha? Tawag tayo ng buyer. Wala na siyang pangararo. Kasi kung yung isang kalabaw, okay lang yun. Problema yun, papakainin ko na lang. Opo. Ilublob na lang dun sa putikan. Okay. Ano na lang ang bahala dyan. Sumasakit tagiliran ko mga kababayan, pati ako nagkakasakit. Wala tayong cancer. Pagbalik na rito, tatatlo lang yung paa. Walang problema ay kwan. Oo. Pagbalik niya dito, kung tatlo lang pa yung apat na yung kalabaw niya, edi yun na lang. Yun na lang, walang magagawa. Kung naging tatlo yung paa, Luluto ko na yun. luluto mo na. Sabihin ko kay Kuya JJ. Sabihin ko na lang. Paano to mga kababayan? Kahit ako nagkasakit na rin, may sakit na ako sa tagiliran. Dumudugo na ilong ko. Yung mga kababayan, punta tayo doon kay Kuya JJ. No? Sige po. Nanay Ansing, balikan po kita kung anong mapag-usapan namin ni Kuya JJ. Sige po. Pagaling ka po ha. Salamat po sir. Oo, pagaling ka, inom ka maraming water para lumakas ikaw. Nahiya po ako sa inyo. Hindi, wag kang mahiya. Ano ka ba? Nag-usap na tayo, di ba? Kung kaya ko lang po sana, sa ako bang pupunta. Kaya nga, Nanay Ansing, nag-usap na tayo, di ba? Iniisip ko rin po kasi yung sinabi niyo noon. Hindi Ah? ko alam na ngayon na po sa kaganito po yung kalagayan ko. Kahit ako po, Nay, actually, may pupuntahan sana kami bukas, linggo. Linggo ng hapon, mayroon kaming event. Kaya lang, kinancel ko na lang. Kasi nga, hindi pwedeng ipagpaliban yung tawag ng bahay pagamutan at ng mga doktor. Ano po? Sige, babalikan kita dyan, Nay. Tara mga kababayan. Kakasakit yata ako dito, guys. Paano kaya to? Paano kaya to mga kababayan? Naging busy na sila at nagkakasakit na si Nanay Ansing. Hindi raw makatayo, hindi makalabas. Kuya JJ, saan ka? Kuya JJ? Kuya JJ? Wala na rin. Ha? Kuya JJ? Wala rin si Kuya JJ. Sabi ko, babalikan ko siya. Kuya JJ? Hintayin natin, baka umalis lang. Diyan, tingnan mo nga, baka nag-CR. Paano to mga kababayan? Pati si Kuya JJ nawala naman. Sabi ko, babalik ako. Maghahapon na. Jessie, ikaw na lang kaya gawin kong JJ.
Kuya JJ? Kuya JJ? Ay, apong. Sabi ko, huwag siyang aalis. Dapat isa dito na iwan, no? Hindi natin makukuha si Kuya Oliver pag walang kasamang kapatid. Kailangan yun. Ha? Hindi nga natin makukuha si Kuya Oliver kung walang kasamang kapatid. Kaya kung kinakailangan magdala tayo ng Gatorade para maisama natin si Kuya JJ, magdadala tayo Gatorade. Eh, si Kuya Ate Ansing naman, sabihin na lang natin, bibili tayo ng yero doon sa Makati. Pwede ba yun, guys? Malayo ng pagbibilian. Hindi, sabihin natin, matibay ang yero doon. Tingnan nyo nga dyan si Kuya JJ, san? 1 hour na tayo naghihintay dito. Sabi ko, huwag aalis. Bakit nawala? Pati yung anak nawala. Ano ba yun? Gagabihin tayo nito. No? Parang ayaw nila makita yung kapatid nila, Dads. Kung kailan ngayon lalabas na tapos ayaw, hindi pwede. Lalabas na eh. Nawala na sila, guys. Na-stress ako. Bakit? Si Ate Ansing naman nagkasakit. Ganun ba talaga yun? Masakit agad. Hindi rin pwede yung anak, no? Hindi rin pwede yung anak ni Ate Ansing, hindi pwede. Anak ni Kuya JJ, hindi rin pwede. Si Kuya JJ lang at saka si ano. Bumalik daw sa bukid. Ha? Bumalik sa bukid. Ba't bumalik? Isabi ko, aalis kami. Ha? Bumalik eh. Kung babalik ko mamaya. Ano oras? Eh baka babalik nun hapon na. Bumalik eh. Baka tinignan na yung kalabaw niya waka. Kuya JJ, saan ka galing? Kailan ng baka, dali pa guys. Nagpainom ka, halika, mag-usap tayo na maayos dito. Kuya JJ, dito ka muna. Mag-usap tayo na maayos. Kahit ganito na lang. Kahit ang kailangan ko yung present lang kasi. Kahit ngayon lang at saka bukas, balikan tayo. Para makita lang na kasama namin ang kapatid para makuha natin yung kapatid mo. Okay lang ba? Kukunin na natin sa Depende po sa sitwasyon. Kasi sabi ng doktor po, ganito ang sabi ng doktor. Any moment po, pwede nang lumabas si Kuya JJ. Depende po sa sitwasyon. Kaya nga pupuntahan natin. Hindi ko alam pa. Depende po yun sa sasabihin ng doktor kung ano. Malalaman natin yan. At kung ano ang kalagayan ni Kuya JJ, depende sa kalagayan niya. Kaya kailangan ka namin. Kasi kinausap namin si Nanay Ansing, hindi daw talaga siya pwede kasi may sipon siya ngayon. Hindi nga siya makalabas ng kwarto eh. Sa akin naman, Sir May. Paano kaya yan? Pero balikan, Sir. O, bukas po ang balik na natin. Ganito din ang oras. Mga hapon, hindi ko po masabi. Basta bukas balik tayo, baka gabi. Ayaw kong sabihin na umaga. Kasi kung hindi tayo nakaalis ng umaga doon, depende po sa sasabihin ng doktor. Alam mo naman sa ospital, naghihintay pa tayo. Okay, iwanan nyo naman ako, Sir. Doon sa ospital. Hindi kita iwanan. Mag-isa lang ako doon. Nininebis ako kasi doon. Pagka nandun lang ako sa ospital. Hindi naman ikaw patuturukan ko, Kuya JJ. Huwag kang mag-alala. Sagot kita. Kailan ba naman kita pinabayaan? Ba't ka nininervyos doon? Ano ikinaka-nervyos mo doon? Naninibis kasi ako doon, Sir. Bakit ka nininervyos doon? Kapag pupunta ako doon na
Baka pumupunta ako doon sir, nilinervous ako. Pag pumupunta ka doon, ninenervyos ka. Oo, sir. Bakit nga? Anong natatakot? Anong kinakatakot mo doon? Hindi ko ano yung kwan ko sir, karamdaman ko pag nandun ako. Yung tibok ng puso ko pag akong kwan nila doon. Ha? Baka akong tuturukan. Hindi ka nila tuturukan, hindi naman ikaw ang malay. Wala ka naman sakit, ba't tuturukan? Unless sasabihin ko kay Doc na, Doc, ito po taong to, kailangan turukan kasi lagi nagiinom ng Gatorade. Yun lang sir. Pag nandoon tayo, habang naghihintay, inom tayong Gatorade. Pwede ba yon? Gagawin sana ako Daddy Frankie. Ngayon, mamayang hapon. Anong gagawin mo mamayang hapon? Mag-araro sana Daddy Frankie. Mag-aararo ka. Pwede bang sa Monday na lang yun? Yun daw ang schedule Daddy Frankie. Mamayang hapon. Kanino ba yung araruin mo? Yung kapitbahay lang naman. Ah, may aararuhin ka. Ano yun? Uupahan ka nila? Oo, Daddy May Frankie. magkanong upa doon? Kwan lang naman Daddy Frankie. 200, gano'n. 200. Oo, Daddy Frankie. Sumama ka na lang sa akin, Kuya JJ. Gawin kong 300. Kung doon 200, bigyan kita 300. Sumama ka lang. Huwag ka na mag-araro. Sumama ka lang. Makuha lang natin yung kapatid mo. Nakakahiya naman yung kausap kong tao. Maintindihan na nila yun kasi yung kapatid mo ang importante. Babawi na lang tayo sunod. Ang importante, mapuntahan natin yung kapatid mo, makuha na natin siya. Saka na lang sana. Daddy Frankie, pagka may tampan, Kuya JJ, yung doktor, yung schedule doon, hindi pwedeng ipagpabukas. Kasi napakaraming tinutulungan, napakaraming ginagamot, crowded doon. Kaya pag okay nang ilabas ang pasyente, hindi na pwedeng sabihin natin dyan lang. Pwede pag sa private tayo, yung mayaman tayo. Kasi dyan sa mga ospital, the more na nag-i-stay, lumalaki yung binabayaran natin. Kaya hindi pwedeng pagpabukas. Ngayon na. Sige na Kuya JJ, maligo ka na, mag-base ka na. Kung yung isisweldo sa'yo, huwag mo alalahanin yun. Upa lang naman yun eh. Makakakuha pa sila ng iba. Itong pinag-uusapan dito, yung kapatid natin. iba talaga yung kapatid lang. Dapat yung kung may nanay pa sana kami, siyang sasama na sana. Ano po? Kung may nanay pa sana kami o tatay, siyang dapat sasama nyo. Eh paano ngayon yan? Wala na yun na. Wala na, nanay, tatay. Kaya nga po, paano yun? Paghapon na yata ito, tanghali na. Opo, kaya nga mag-decide ka na Kuya JJ. Hindi kami aalis dito hanggat di ka nakasama. Kung 200 lang yung iuupa sa'yo pag-araro, sabihan mo na lang kung sino utusan na hindi ka makakarating kasi emergency sa ospital tayo. Maintindihan nila yun. At kung 200 lang yung iuupa nila sa'yo, bigyan kita 300. Ako nang bahala. 300 ngayon, 300 ulit bukas. Yung araw na hindi kita na ibabalik, gumagana yung metro mo. Akong bahala. Pwede ba yun? Okay lang? Pero balikan sana Daddy Frankie. Kuya JJ, hindi ko masasabing babalik tayo ngayon kasi biyahe pa lang natin, ilang oras na. Gagabihin na tayo doon. Kaya ang balik natin bukas. Huwag kang mag-alala. Gana yung metro mo. Hanggat di kita na ibabalik. Bukas din ang pa natin Daddy Frankie. Para sigurado bukas ng hapon andito ka na. Makita ka lang doon. May maipakita lang kami na kapatid. Kahit kami na lahat. Maninibago na naman sila na ako na naman ang kasama niyo. At least kilala nadala ka naman. At least may ID ka. At least magkamukha naman kayo. Kasi hindi naman pwedeng magloko eh. Alam sabihin kong kapatid ko si Kuya Oliver, kilalang kilala nila ako. Nakita ka na nila doon. Kilala ka na nila.
Tapos magbibis ako, Daddy Frankie. Ha? Hintayin niyo ako, magbibis ako. Ay, salamat sa Diyos. Ha? Sige, bilisan mo para makabiyahe tayo. Ha? Baka po na pagka darating tayo doon sa ospital. Kaya nga bilisan natin. Bilisan mo na. Maligo ka. Shh, buhos, tapos na. Ha? Sige na, Kuya JJ. Ligo ka na. Saan ka maligo? Oh, sige. Sa gripo. So, yun mga kababayan, hintayin lang natin. Maliligo lang daw si Kuya JJ. Aalis na tayo. Di bali, medyo bibilisan lang natin para hindi tayo gabihin. Salamat sa Panginoon, nakuha natin sa pakiusapan si Kuya JJ. Kung si Nanay Ansing, hindi daw talaga siya po pwede. Pero kausapin ko pa rin si Nanay Ansing, balikan natin habang naliligo. No? Para alam niya. Para pagka okay na siya, pwede rin siya. Kaya JJ, balikan kita dyan. Sabihin ko kay ate na, Nana Nansing na ikaw na sasama muna. Ha? Ikarga mo to doon ha. Tatanim ko to. Nanay Ansing! Si Nanay Ansing. Nakausap ko na si Kuya JJ. Ano pong sabi niya? Okay ka lang? Opo. Pumayag na po siya. O, di, siya na lang po, sir. Ha? Siya na lang po ang sasama. Opo. Pero paano yun, Nanay Ansing? Pag dumating na po si Kuya Oliver, Kayo po, ano pong plano natin? saan namin siya itutuloy? Dito po sa bahay. Dito po sa bahay. Dito na. Okay. Dito na namin siya ididiretso? Kayo po. Hindi. Kayo pa rin ng kung ano yung nakabuti para kay Kuya Oliver. Pero hindi ko pa rin alam ha, kasi kailangan mag-uusap pa kami ng kung ano yung status niya. Hindi ko pa alam kung ano yung sitwasyon niya eh. Kaya, Sir, sana po, pag tumuloy siya, pwede po bang makahingi ng konting tulong para mapagawa po yung magiging bahay niya? ano po? Hindi pong makahingi ng tulong sa inyo para mapagawa po yung bahay niya. Pag inuwi namin siya dito, hingi ng tulong, Opo. pampagawa ng bahay. Kahit kwarto lang po. Yung pong kwarto niya, Yung pong kwarto niya, ganun sa kwarto namin. hindi naman po. Masyado pong mahal pag gano'n. Sige, Nay. Sige po. Yun mga kababayan, sabi ni Nanay Ansing, dito daw po itutuloy. Pero sabi ko, hindi pa ako makauo kasi hindi ko pa alam kung anong sasabihin ng doktor, kung ano ang status ni Kuya Oliver. Sana nga po, hopefully okay na siya. Pero wag nating kakalimutan na si Kuya Oliver, kahit na nilabas na yan, may possible po na monthly, buwanan, ibabalik pa rin siya doon. Pero okay rin yung sinabi ni Nanay Ansing na kung lalabas daw dito itutuloy at pagawan na lang ng kwarto at humihingi ng kaunting tulong si Nanay Ansing, no? So, sige po Nanay Ansing, no? Pag-aaralan, pag-iisipan ko ang lahat, hindi pa ako makauo kasi kung ano yung kalagayan ni Kuya Oliver at kung ano sasabihin ng doktor, kung ano ang schedule niya para magbalik-balik, ano? Opo. Sige, alis na po kami. Salamat po. Pero babalitaan kita kaagad, babalik pa rin ako dito, mag-uusap pa tayo mamaya or bukas, pag napag-usap na kami ni Kuya Oliver at saka nung doktor. Ano po? Opo. Sige. Salamat po. Anong sasabihin ko kay Kuya Oliver? Pakisabi na lang po. Pakisabi na lang po, magpagaling po siya. Magpagaling siya. Sige po, Nay. Alis na po kami. Tara, mga kababayan, para mapabilis tayo. JJ, okay ka na? Nagdala ka ng damit mo.
Wala dati pre, ito lang pang ano lang, sweater lang. Oo, okay. May sweater ka. Ito yung Okay, huwag kang mag-alala. Ako nang bahala. Ano yung dala mo? Cellphone? charger dati Ba't nagdala ka charger? Asan ang cellphone? Ah, may cellphone. Ayun. Tinatanong nga ni Ate Feli kung may number ka daw eh. Ay, ayoko ibigay. Kailangan ikaw mismo magbigay. sa kanya dati pre. Oo. Kinuha ko naman yung number niya Ah, dati. meron? Ah, nag-text ka na sa kanya. Hindi pa dati pre. Pag magte-text ka sa kanya, anong una mong sasabihin? I love you. Sabi ko I love you na. I love you agad. Oo, dati pre, para ako. Para? Kung may pag-asa. Hindi. Ang akin dyan, dahan-dahanin mo. Bigyan mo muna ng lollipop. Hindi naman siya bata, Daddy Frankie, na bigyan na lollipop. Bulaklak na lang. Daddy Bulaklak na. Hindi. Minsan, hindi lang pambata ang lollipop. Ah, Siyempre, i-treat natin sila as yung young. Bigyan ng, susuhulan muna. Bigyan mo ng tinapay, soft drinks. Di ba? Una, bigyan mo tinapay. Tanggapin niya yan. Sasabihin niyan, thank you. Bigyan mo soft drinks. Tapos bukas, ang dala mo, may bibigay ako sa'yo. Tapos bubunutin, pagkabigla mong ganyan, lollipop, mapapatawa siya. Oo, ganon. Kasi matatawa nga siya. Yung mga kakaibang tricks, doon sila matatawa. The more na napapatawa mo yung tao na malungkot, the more na napapangiti mo yung tao, unti-unting nakukuha mo yung kanyang loob. yeah, yung pala sa Daddy Frankie, yun ang gagawin ko, Daddy Frankie. Ganun? Sinabi niyo kasi. Oo, unti-unti. Hindi porkit mahal mo, nagustuhan mo, I love you. Hindi. Suyuin mo muna. Bigyan mo una tinapay, pangalawa soft drinks, tapos kwento-kwentuhan, tapos bigyan mo ng lollipop. Pagtawa na yan. Di ba? So, lumapit na yung loob niya. Tapos sunod na naman, bigyan mo ngayon ng kuha ka ng bulaklak ng bugimbilya. Tapos bigay mo sa kanya. Bilya. Oo, yon. Ang pagbibigay ng bulaklak sa sino mang tao, simbolo yan ng pagmamahal. So maraming klase ang pagmamahal. Sa'yo, kung anong simbolo, kung ano ang pagmamahal. Kasi hindi porkit binigyan ng bulaklak ang isang tao, ay iyon na yun, no. Maraming ibig sabihin ang pagbibigay ng bulaklak. Binigyan ko ng bulaklak yung nanay ko, mahal ko yung nanay ko sa pagmamahal. Binigyan mo naman ng bulaklak yung asawa mo dahil mahal mo. Niregaluhan mo naman ng bulaklak yung kaibigan mo dahil birthday niya. That is a symbol of love from your friend sa kaibigan. Nakuha mo ko? Pero, pag binigyan mo ng bulaklak si Yaya, ay ibang pagmamahal yon. Yun ay mararamdaman niya. Kuha mo? Sana Daddy Frankie, pagka binigyan ng bulaklak, Mm. mararamdaman niya din na may pagmamahal din ako sa kanya. Bakit ganun kaagad yung nararamdaman mo sa kanya? Ano bang nakita mo sa kanya? Bakit napapansin ko sa'yo parang... Masipag, Daddy Frankie. Maganda pa, masipag. So, nung unang isang beses ka pala nakapunta sa bahay, nakita mo siya, may naramdaman ka na kaagad? Na love at first sight na ako sa kanya, Daddy Frankie. Ano? Love at first sight. Ano ba yung love at first sight? Unang tingin pa lang talagang na ano ako sa kanya. Na? Na in love na ako. Ay, na-in-love ka na. Ano yung nagustuhan mo sa katawan niya? Simple lang naman. Hindi Simple lang. naman Ano yung simple na yun? Maganda yung katawan din, Daddy Frankie. Maganda. Kung artista, sino siya? Ay, Nora Honor, Daddy Frankie. Ano? Kung nabubuhay pa si superstar na si Nora Honor. Sa iyong paningin, siya si Nora Honor. Oo, Daddy Frankie. Sa bagay, si Nora Honor noon, sexy yan. Oo. Coca-Cola bate. Oo, kita ko nung kabataan ko, siya rin yung kasikatan ni Nora Honor. Kumakanta yan. Bumibiri. O, anong kanta ni Nora Honor? Ay, hindi ko na yata, wala na yata akong naalala. Wala kang naalala, pero gusto mo si Nora Honor. O si Ate Peli. Ha? Si Yaya Pili. Yaya Peli. Si wala na si Nora Honor, Daddy Frankie. Wala na. Pero maganda si Ate Peli. Hindi naman, para kang pangkaraniwan naman. Oo.
Pero kung sa kasipagan, masipag talaga, believe ako. Pero paano yan? Kung halimbawa sagutin ka ni Ate Peli, di mawawalan na ako ng kasama sa bahay. Siyempre, iuwi mo na siya rito. Hindi dati pre, dalawa kami dun sa bahay niyo dati Frank eh. Doon ka na lang. Oo. Paano yung mga kalabaw mo dito? Ito pa nga lang, hirap iwanan yung alaga mo dito. Pag sinagot ka ni Ate Peli, dalhin na yung kalabaw mo doon. Ibintang ko na net Frank eh. Ha? Ibintang ko na para lang sa kanya magsama kami doon sa bahay niyo. Ibebenta mo yung mga kalabaw alaga mo para magsama na kayo ni Ate Peli doon. Sa bahay Sige, niyo. wag kang mag-alala. Ilalakad kita, ha? Pero sa ngayon, focus muna tayo kay Kuya Oliver. Oo, No? Frank eh. Aasahan ko yun, ha? Salamat sa'yo, Kuya JJ. Kasi ikaw na Salamat naman din. makakasama namin ngayon. Ha? Salamat O, din. Dad. tara na. So yun, mga kababayan, mga kabarangay. Salamat at nakuha natin sa magandang pakiusapan. Alam ko na kung paano mapapasama to. Kailangan isubo natin dito si Ate Peli. No? Ayun na. Tara mga kababayan, samahan nyo kami. Para hindi na kami gabihin. Bakit gusto mong makasama kay Daddy Frankie, Kuya JJ? Para makalapit kay Ate Pili. Ay, ganon. Yun naman pala eh. So yun mga kababayan, mga kabarangay, pansamantala ako'y magpapaalam, dito ko muna patutulugin ng aking team at bukas ng umaga kami tutulak papunta sa bahay pagamutan para masundo na si Kuya Oliver.